Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mas lalo pang pinainit ng pagkakapaslang kay Yahya Sinwar, ang leader ng Hamas, ang kaguluhan ngayon sa West Asia. Sa pagkakapaslang ng kanilang itinuturing na martir na leader, nangako ang Hamas na malaking panganib ang kahaharapin ng Israel dahil dito. Kung pinupuntirya ng Israel ang mga matataas na opisyales ng kanyang kalaban, malamang ito din ang gagawin ngayon ng kanilang kalaban na tila isinasakatuparan na nila. Noong nakaraang linggo lamang, muntikan ang mapaslang ng puwersa ng Hamas ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Napaulat na inatake ng mga drones ang lugar kung saan naninirahan si Netanyahu at ilan sa mga drones ang naharang subalit may isang nakapasok sa lugar. Mabuti na lamang ay wala si Netanyahu at ang kanyang pamilya sa bisinidad dahil kung hindi ay maaaring siya naman ang pinaglalamayan ngayon kasunod ni Yahya Sinwar ng Hamas. Subalit matapos nito, kahapon lamang, nagtagumpay ang Hamas sa pagpapatumba sa isang top commander ng Israel Defense Forces. Si Colonel Ehsan Daksa at ang mga kasama nito ay naglakad papalayo sa kanilang tangke upang tignan ang mga maaari nilang maging posisyon habang sinasagupa sila ng Hamas sa Jabalia. Subalit sinamantala ng mga sundalo ng Hamas ang pagkakataong ito upang mapatumba nila si Colonel Daksa. Napaslang nila ang 401st Armored Brigade Colonel na si Ehsan Daksa. Si Daksa, na 41 taong gulang mula sa Druze town ng Daliyat al-Carmel, ay may tuturing na isa sa mga senior officials ng Israel Defense Forces na napaslang sa kaguluhan sa Gaza. Ayon sa lumabas na ulat mula mismo sa pamunuan ng IDF, habang si Daksa kasamang iba pa nitong mga sundalo ay nasa labas ng kanilang tangke, ay bigla na lamang may sumabog na agad ni kinasawi ng naturang colonel. Nang dahil sa kanilang pagche-check lamang ng kanilang observation post, hindi nila inasahan na iyon na din pala ang huling pagkakataon na makakalabas at makapaglalakad sila ng buhay. Ang lugar kung saan naroroon ang kanyang batalyon ay may mga nakatanim palang mga pampasabog. Hindi din ito napansin ni Daksa dahil sa sobrang pagmamadali. Nagsimulang pangunahan ni Daksa ang 401st Brigade noong 7 ng Oktubre. Kahit noong mga panahong iyon ay hindi dapat siya nakadute, mas pinili niyang pumunta doon upang tumulong sa pagpigil sa Hamas sa ginagawa nilang panghihimasok. Noong taong 2006, kinilala si Daksa ng Head of the Northern Command dahil sa pag-rescue niya sa isang sugatang paratroopers habang kasalukuyan silang nakikipagbakbakan sa Aita Ashab sa panahon ng Second Lebanon War. Dahil sa kanyang pagkamatay, pansamantalang ipinalit sa kanyang posisyon bilang commander ng 401st Brigade si Colonel Meir Biderman, ang deputy head ng 162nd Division. Kasunod nito, sinabihan naman ng alkalde ng bayan kung saan isinilang si Daksa na magsuot ng itim na damit ang mga residente nito bilang paggalang sa itinuturing nilang nasawing bayani. Nawala mo naman ang itinuturing nilang bayani na si Daksa, may iwan naman ang alaala nito bilang isang matapang na leader na hindi natatakot makipagsagupaan para sa kanyang bansa. Naging malaking kawalan din ito para naman sa puwersa ng Israel Defense Forces. Ayon sa ilang mga opisyal ng Israel Defense Forces, isa si Daksa sa mga walang inaatrasang laban. Patuloy ang kanyang katapangan at determinasyon kahit pa mismong buhay na nito ang nalalagay sa peligro. Sa nangyayari ngayon, tila ginagawa ng Hezbollah ang ginawa sa kanila ng puwersa ng Israel. Pinupuntiryan nila sa ngayon ang mga leader at mga top commanders ng Israel na sa tingin nilang magpapahina sa puwersa. Samantala, sa nangyaring tangkang pagpaslang kay Benjamin Netanyahu noong 19 ng Oktubre, napag-alaman na ang ginamit palang unmanned aerial vehicle ng Hezbollah ay ang Shahed 107. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinarget si Netanyahu ng Hezbollah mula nang magsimulang kaguluhan. Gumamit ang Hezbollah ng Shahed 107 drone na nagmula at dinevelop ng bansang Iran. Ito ay isang explosive at reconnaissance unmanned aerial vehicle. Ang drone na ito ay may kakayahang mag-livestream upang makita ng operator o ng kumokontrol dito kung ano mismong kinakaharap ng drone. Ang drone na ito ay maaaring i-launch mula sa isang sasakyan at kayang umabot ng hanggang 1,500 ng agwat ng kilometro na kaya nitong marating.
Ang pag-atake na ito sa bahay mismo ni Netanyahu sa Israel ay nangangahulugan na unti-unting nalalaman ng Hezbollah ang mga blind spot ng Israel kung saan hindi nadedetect ang mga aerial assets at diretsyong nakakapasok sa bansa. Kung matatanda noong nakarang linggo lamang, inatake ng mga drones ang isang training base ng puwersa ng Israel. Nasa 4 na mga miyembro ng Israeli Defense Forces ang nasawi matapos ang drone strikes na isinagawa ng Hezbollah sa Israel, at ang mas nakakabahala pa ay nagawang malusutan ng drones ng Hezbollah ang air defense system ng Israel. Tumama ang drone sa dining hall sa base mismo ng IDF habang sila ay kumakain ng kanilang hapunan. 4 ang nasawi habang nasa 58 naman ang malubhang nasugatan. It was a difficult scene. The impact of the drone caused injuries due to the blast and shrapnel, serious injuries. The injured needed life-saving treatment and blockages of blood vessels, life-saving medical treatment, and were quickly evacuated to the hospitals. Nagawang makapasok ng mga drones nang hindi na-detect ng air defense system ng Israel at tinamaan ang naturang base na 64 kilometers ang layo mula sa border ng Israel. Ang bagong taktika ng Hezbollah na kung saan pinagsasama nila ang maraming bilang ng mga rockets kasabay ng drone strikes ay nagiging epektibo dahil tila hindi ito napaghahandaan madalas ng Israel. Ang klase pala ng pag-atake na ito ay nakakagulo at nakakalito sa defense system ng Israel. Ang mga air defense system ng Israel tulad ng David Sling, Iron Dome at Arrow ay ilan lamang sa mga ipinagmamalaking air defense system ng bansa. Subalit sa kasalukuyan ay nagagawa ng lusutan ng Hezbollah ang mga ito. Kilalang mga air defense system na ito na kayang-kayang humarang ng mga pag-atake mula sa Iran, Hezbollah at Hamas. Ang Iron Dome ay epektibo pagdating sa pagpapabagsak ng mga short-range rockets, habang ang David Sling naman at Arrow ay tinatarget ng mga long-range at medium missiles. Sa pagtutulong-tulungan ng tatlong ito, nagiging mas malakas ang Israel at mahirap kalabanin. Ang US ay nagsupply din ng THAAD system sa Israel na nakadesenyo naman para puksain ng mga long-range missiles. Subalit sa kasalukuyan, ang lahat ng mga defense system na ito ng Israel ay tila walang binatbat sa mga drones ng Hezbollah dahil ilang beses na silang nalusutan. Hindi kasi kagaya ng mga rockets at missiles, ang mga drones ay may kakaibang dating para sa mga defense system na ito. Mabagal lamang ang mga ito habang lumilipad ng napakababa, kaya naman nahihirapan ang Israel na ma-detect agad ng mga ito. Nagkaroon ngayon ng takot ang puwersa ng Israel dahil sa mga nakaraang pag-atake. Lalo pat kilala ang Iran pagdating sa pagkakaroon ng pinakamagandang arsenal pagdating sa mga drones sa buong mundo. Sa kabila nito, dahil sa nabigong pagpaslang kay Benjamin Netanyahu, tila mas lalo pang lumakas ang kanyang loob na ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. Subalit ayon sa ilang mga analyst, mayroon palang totoong dahilan kung bakit ayaw talagang huminto ni Benjamin Netanyahu sa pakikipagsagupa nila sa mga Iranian proxies. Dahil kung sakaling mangyari pala ito at matapos na ang gyera, maaaring mawalan siya ng kapangyarihan at sa kulungan ng kanyang bagsak. Sa mga hindi nakakaalam, noong taong 2019, si Netanyahu ay sinampahan ng mga patong-patong na kaso gaya na lamang ng panluloko at panunuhol at kung ano-ano pa. Kung sakaling siya ay makonvict, ay 10 taong pagkakabilanggong naghihintay sa kanyang parusa. Ayon sa mga lumabas na balita noon, binigyan ng regalo at mga pabor ang ilang mga media outlets ni Netanyahu sa kanilang bansa upang maglabas ng mga balitang puro lamang maganda tungkol sa kanya. Ayon pa sa ilang mga eksperto, mas pinapamukha umano ni Netanyahu sa kanyang mga mamayan na sila ay nasa gitna ng gyera at kailangan nila ng leader na kagaya niya na siyang mamumuno at magmamaneobra ng mga pag-atake laban sa mga kalaban. Sa pagkakataong ito, nagpapatuloy ang kanyang pagkontrol sa bansa at sa mga mamayan nito. Ang nakaraang pag-atake sa kanyang bahay noong linggo lamang, ayon kay Netanyahu ay hindi umano ito kagagawa ng Hamas kundi ng bansang Iran. Ipinag-utos umano ng Iran na targetin siya. Sinabi ito ni Netanyahu upang idawit ang Iran sa kaguluhan at mas lumala pang mga kaganapan. Natatakot umano si Netanyahu na kung sakaling matapos ng kaguluhan sa kanyang bansa, ay matatapos na din ang kanyang pamumuno at ang mas kinatatakutan pa niya ay maaaring sa kulungan ng kanyang bagsak. Kaya naman malaki ang spekulasyon ng nagsasabi na hanggat maaari ay pinapalawak pa ni Netanyahu ang digmaan ng sa ganun ay mas magtagal pang ang nangyayaring digmaan. Anong masasabi mo tungkol dito, Paps? Ginagamit nga lang ba ni Netanyahu ang kasalukuyang nangyayaring kaguluhan para sa kanyang pansariling interes? O totoo ang kanyang ipinapakitang pakikipaglaban para sa tunay na kapayapaan ng kanilang bansa? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!